Bukod po sa mga nakasanayang earthquake at fire drill, nadagdagan na po ng active threat drill ang mga guro at estudyante. Bahagi po yan ng paghahanda sa posibleng banta ng terorismo sa mga paaralan. Narito pong report ni JC Cosico. Maririnig ang wangwang sa loob ng paaralan. Maya-maya lang makikita ang isang lalaking tumatakbo sa hallway. Hawak niya ang laruang baril at may nakasulat sa kanyang damit na active shooter. Pagdating niya sa tapat ng hagdan, iniangat niya ang hawak na baril at ang mga estudyante sa paligid dali-daling pumasok sa loob ng silid at doon nagtago. Binarikadahan din nila ang mga pinto at bintana gamit ang mga upuan at lamesa para hindi makapasok ang shooter. Muling tumakbo at pumasok naman sa elevator ang umano'y active shooter. Kalaunay inaresto siya ng mga pulis. Nang wala ng banta, sabay-sabay na nagtungo ang mga estudyante sa ground floor ng paaralan. Isa lamang yan sa nilalaman ng panibagong drill ng Department of Education na active threat drill upang mapaghandaan ang banta ng karahasan sa paaralan. Sinimulan sa Manila Science High School ang simulation drill na target ding ipatupad sa lahat ng mga eskwelahan sa buong bansa. Sa active threat drill, ipinakita kung ano ang gagawin ng mga guro at estudyante bago, habang at pagkatapos ng insidente, kabilang ang run, hide at fight protocol. Layo nitong palakasin ang emergency response protocols at security measures ng mga paaralan. Kasunod na nangyaring pamamaril sa isang paaralan sa Tacloban noong June 22 kung saan 3 ang namatay. Yung policy is really preparation and prevention. Importante yung oras talaga at yung mabilis ang kilos. Welcome naman yan sa mga estudyante at mga magulang, lalo't para raw ito sa kanilang kaligtasan. Kaya po natin ginagawa tong drill kasi may possibility na mangyari siya. Nakakakaba po, at the same time nakakatakot po talaga. Kasi hindi po natin alam kung kailan siya aatake. Yes, I believe that all schools should take school violence seriously, and through drills like this, it can increase our participation, especially in preparedness, and also decrease our panic. Mapoprotektahan yung apo ko. Hindi siya matatakot, ready siya kung ano man ang mangyari. At least kahit paano, hindi na ako mangangamba na hindi niya alam ang gagawin niya pag nasa school siya. Para naman yung security ng mga anak natin. Ito parating para magkaroon din sila ng awareness, no? Para maprotektahan mismo nila, crucially, yung sarili nila kapag nandun na sila sa punto na nagkakaroon na ng gulo. Target ng DepEd na madagdagan na kanilang pondo para lalong mapaigting ang seguridad sa mga paaralan. Sang-ayon naman ng mga pulis na mahalagang magkaroon ng simulation at training ang mga estudyante. Sa ngayon, iniutos na raw ni Interior Secretary John Vic Remulla na isang police officer at isang barangay tanod ang magbabantay sa mga paaralan. Nagbabalita mula sa Frontline, JC Cosico, News 5. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 at True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe po sa aming YouTube channel at podcast at sundan niyo po kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin po ang aming website sa truefm.ph at panoorin din po kami sa True TV Channel 19. Kami ang 105.9 at True FM, laging true sa'yo, kapatid! Tayo sa totoo, tunay at tapat.